So, Facebook marketing, this is for OFWs, but I am going to share more sa para sa mga fielder or mga nasa Pilipinas. So, ano ba yung pwede naming i-post, 'di ba? This training po, create po talaga 'to para sa mga para sa mga newbie, para sa mga bagong-bago po na gustong mag-start sa negosyong ito pero hindi nila alam kung paano mag-start. Okay, ito po wala pa akong sinasabi na pwede itong maging effective sa'yo. Pero 80%, ayan, effective to sa akin. Effective to sa buong grupo ko. And this is not the perfect posting. This is only a guide. Yan, disclaimer po tayo. This is only a guide na pwede mong gayahin at pwede ring hindi. Okay? But I'm telling you, this guide na i-share ko po sa inyo, kumbaga, marami na pong natulungan. Okay? Marami na pong natulungan na mga grupo, marami pong mga mahihiyain dati, hindi marunong magsalita, na kumita, marami pong mga, kumbaga, ang dami-dami na nagkaroon ng resulta because of this. Okay. Ayan, what is on Facebook? Ano yung meron sa Facebook? Okay? The good thing about this Facebook marketing, kasi marami, kumbaga, marami kang pwedeng i-post sa Facebook. Kasi right now, lalo sa pandemic na to, maraming taong ngayon natutok talaga sa Facebook. Kumbaga, lahat sila, majority halos nasa online. Kasi 'di ba, wala na rin namang halos nanonood sa TV. Kasi kung ano pinapanood pinapalabas sa TV, same at same pa rin naman. But somehow, 'di ba, ang mga tao talaga meron tinatawag na curiosity or meron tayong mga desire na kung saan mas okay tayo sa isang bagay na kung saan mas makakapanood pa tayo ng marami. Or yung sa sarili natin mismo, meron tayong natawag na expectations. Pag hindi natin nakuha sa isa, by nature, naghahanap tayo ng way. Okay, naging resourceful tayo para malibang, para hindi tayo mabored. So, kaya most of the tao right now, pupunta talaga sa Facebook or sa online. Alright, so next slide po ako. Ayan. So, this is art of posting. Ibig sabihin, ano ba yung mga pwede nating i-post sa Facebook? Ano ba yung mga dapat i-post sa Facebook? Ano ba yung mga magandang i-post sa Facebook, 'di ba? Kasi para sa akin, given the situation, given the scenario, sobrang negative po ng majority ng paligid natin, ng environment natin, not only here in the Philippines, pero sa buong mundo. Kasi a lot of people right now, kumbaga, may mga nagsasuffer, mga nawalan ng trabaho, so nawalan ng trabaho, nawalan ng pangkabuhayan, kumbaga, yung iba naman, mga may nagkasakit. So, maraming nangyayari, sobra. So, hindi na natin dapat dagdagan pa yung negativity na nangyayari sa paligid natin. Ano ibig kong sabihin? Tayo mismo, personally, pwede tayong mag-post sa Facebook na something na pwedeng makamotivate, something na pwedeng lift up ng spirit ng isang tao. So, wag na po tayo pong nanonood right now, tayo pong nakikinig right now, please isa kayo sa wag nang dumagdag mag-post ng mga negativity sa Facebook natin, ng mga problema sa Facebook natin. Kasi sobrang madami na po. What we need right now is an inspiration. Okay? Inspirasyon, something na nakaka-motivate, something na pwedeng matuwa tayo, something na pwedeng sumaya tayo, na yung mga nagbabasa. Kasi guys, whenever this pandemic, hindi lang po pera ang problema ng tao, hindi lang po health ang problema ng tao, kundi problema din po ng some other people out there. Di mo alam, maybe katabi mo, kasama mo sa bahay, or kung sino pa yan. Yung tinatawag na mental health. Okay? Issue rin po yun right now. Bakit? Kasi kung hindi ganun ka-strong yung mental health mo, possible, di ba, worst case scenario, baka merong mag-suicide, or actually marami na pong nangyaring ganun. Kumbaga, anong point ko? Spread positivity, mag-share tayo sa Facebook ng mga something na nakaka-inspire talaga. Okay? Something na pwedeng mag-remind sa sarili natin or sa mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, or friends mo sa Facebook na ma-remind sila na despite of this situation, di ba,
meron pa ring magagandang nangyayari sa paligid natin. Alright? So, next. Ayan, ano ba yung mga dapat nating i-post? Ang dapat nating i-post, guys, I do suggest if you are doing online marketing, please ipakiayos po ng profile picture mo, pakiayos po ng name mo. Ayan, next na po ako, next slide na po. Pakiayos po ng information mo sa Facebook and pakiayos po ng cover photo mo. And kung baliktad man po yung pangalan mo, please ayusin mo na rin. Kung dati ang pangalan mo is ano ba yung baliktad ng Merlit? 'Di ba? Litmer, 'di ba? Tapos may classmate ka nung elementary days mo, hinanap ka, oh, mayroon akong friend na Merlit, ang ganda-ganda nun. Hanapin ko kaya sa Facebook, 'di ba? Ako speaker. Ako may control. Ang ganda-ganda nun, hanapin ko kaya sa Facebook. Ngayon, nung sinearch ka, yung classmate mo na yan, possible maging business partner mo na yon. Eh, nagkataon, yung pangalan mo sa Facebook, nakabaliktad, nakalagay Litmer. O, ayan, hindi ka po nakita. Alright, kaya I do suggest, yung mga spelling o kaya yung pangalan nyo sa Facebook, pakiayos na po, ilagay nyo sa tamang dapat kalagyan para mabilis po kayong ma-search. Okay. Ayan, so mga decent business type profile picture and cover photo with business and outdoor activities, di ba? Mga activities po natin sa labas like mga paintings, di ba? Eco, di ba? Neko, kung ano mga ginagawa natin na very related sa business natin. Okay, so inspirational quotes, ayan, number 1 po yan. And yan po talaga yung pinaka dapat natin anong tawag yan, dapat nating i-spotlight, charot lang. Pero yes, dapat lang kasi your friends need it. 'Di ba? Hindi man ikaw ang nangangailangan yan, but your friends need it. 'Di ba? Maraming nangangailangan yan na hindi mo lang alam. Okay, mga inspirational quotes. Company events, wala tayo niyan ngayon. Meron pala tayo virtual events. So, i-share mo lang yan. And mga group outings, yan pala yung wala kasi social distancing, bawal po yan ngayon. Alright, next slides po tayo. Ayan, I do suggest guys na ikaw na nanonood ngayon, please update your cover photo, ayan, your featured photo and album. Bakit? Kasi yung photo and album na to, ito yung naka-public. Okay? Naka-public po siya. Ibig sabihin, kahit yung Facebook mo naka-private, okay? Pero itong mga pictures na to, itong mga videos na to, naka-public po yan. Ibig sabihin, pag sinearch po kayo ng mga kakilala nyo, kahit naka-public ka, ang makikita po is yung profile picture mo at saka yung mga picture na andyan. But then, I do suggest, i-display mo yung mga, di ba kung sa bahay, kung sa bahay may bisita kayo, I don't know kung sa amin lang to, baka sa inyo rin. Lahat ng pictures namin, na mga magagandang pictures namin, nilalagay ng nanay ko sa album at nilalagay sa sala, sa ilalim ng mesa para kung saan may bisita, nag-aantay, 'di ba? Mayroon siyang bubuklatin, ng paisa-isa. O 'di ba? Meron siyang makikita. Ganon din sa Facebook. Isipin mo yung Facebook mo, bahay mo. Kaya i-display mo na yung magagandang picture mo. Kung nagkaroon ka ng result, nagkaroon ka ng car, ilagay mo dyan. Nagkaroon ka ng magandang travel, ilagay mo dyan. Kasi ito nga tinatawag lagi, first impression last, di ba? Malaking tulong po talaga yan. So, i-display nyo na. And nakaka-amaze, bakit? Kasi kung meron kang friends, again, nung kinder ka, ayan, kanina elementary, ngayon naman kinder ka, na hinanap ka ulit sa Facebook, pag sinearch ka, kahit naka-private ka, makikita, oh, grabe si Merlet na, or si John, or si Sam, grabe nakarating na pala siya ng Maldives, grabe nakapunta na pala siya ng Singapore, ito na pala yung buhay niya ngayon. Eh dahil sobrang ganda ng picture mo, na-excite siya, 'di ba? Inad ka niya ngayon. O 'di ba? Pag inad niya, 'di ba? Ang ganda na pala ng buhay nito. Ano kaya yung ginagawa niya ngayon? Ma-add ko nga. O 'di ba? Nung na-add ka, nagtanong, 'di ba? In-accept mo, kinumusta mo, nagpakilala ka or nagpakilala siya. Good news. Prospect mo na siya ngayon. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Next slides po.
Ayan, your posting schedule. Ano ba yung mga posting schedule natin? So pagkagising sa umaga, ano ba yung unang ipopost mo? Okay. Pagkagising sa umaga, wag problema mo ang ipost mo or problema ng kapitbahay mo or problema ng mundo. Uulitin ko po, marami na pong problema ang mundo para dagdagan mo pa. Kaya sumolusyon ka na lang. Okay, when you wake up, first thing na ipopost mo, first post of the day, mga morning quotes po yan, mga motivational quotes or kung medyo religyoso po tayo, di ba, godly quotes, di ba? So, inspirational and motivational messages and wisdom, okay? So, for example, meron tayong picture dito, di ba? So, pinost ko po yan, thanks for the pain and it made me raise my game. Lady boss. Okay, lady boss tayo noon, ngayon mommy boss na. Okay. Ayan, pinost ko po yan, guys. The good thing about it, merong nakabasa na dumadaan pala sa sobrang hirap ng problema sa buhay niya, sa stage na yon. So, nabasa niya po yun, na-motivate siya, and nag-comment po siya ng well-motivated kasi pinagdadaanan niya rin po pala yun. Diba? So, na-inspire siya. Yan yung ibig kong sabihin na masyado ng maraming problema yung mundo, wag na nating dagdagan, mang-inspire na lang tayo. Okay, next slides po. Ayan, after 2 to 3 hours, bakit ko to nilagyan ng schedule, guys? Kasi some of you, di ba, hindi ko naman nila lahat, but then, nung nauso po yung wake up with makeup, yung mga kilay-kilay, churbalo, ek, di ba? Nung nauso po yan, maraming nagsiselfie na umagang-umaga pa lang, nagsiselfie na at pinupost sa Facebook. I'm not saying naman na masama po yun, but what I am trying to say is, di ba, syempre we love ourselves, we love ourselves, di ba, mahal natin yung sarili natin, di ba, syempre i-motivate natin yung sarili natin, pero yung maya't maya magpo-post ka ng selfie, di ba, nakakasawa rin. Di ba, ilagay nyo naman yung sarili nyo sa mga nag-scroll ng newsfeed, hindi joke lang. But then, iwasan po natin yun if we are doing business. Pagka umaga, wag naman selfie agad. Tapos ang title pa ng ang caption mo pa sa selfie na yun is padaan naman sa wall nyo. Di ba? Nagnenegosyo ka, nakikidaan ka sa wall ng may wall. Alright, tapos yung di mo pa na-check, di ba, mayroon pang mga dumi-dumi yung mata mo, di ba, yung background mo masyadong messy pa, di ba? Yung bed mo messy din, di ba? So, well, anyway, kaya maraming one of the reason ba't hindi ka nakakapag-join dahil sa ganong post, di ba? Kasi may mga ganyang reason talaga magjo-join na sana, kaso nag-post ka ng umagang-umaga pa, bad trip yung nakabasa or magjo-join sana. Joke lang, guys. Pero ano yung ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, at least may right time for that. Wag naman yung umagang-umaga, yun agad yung ipopost nyo. Alright? So, pangalawang post, 2 to 3 hours. Di ba kung onliner ka, o kaya if you are doing this business through online, di ba, maya-maya kasi online ka eh. Di ba? So, mag-a-update ka. Always remember, nag-a-update ka hindi para sa followers mo, kundi nag-a-update ka para sa team mo. Okay? Pero, side of it, nag-a-update ka para sa mga prospects mo. Okay? Dahil hindi lahat ng friend mo sa Facebook mag-join. Hindi lahat ng friends mo sa Facebook is friend mo. Ang iba dyan nga, matagal mo ng friend pero hindi pa nagsisay hi. O kaya hindi pa anong tawag niyan, hindi man lang nag-react sa mga post mo. Okay, so, ayan, after that, pwede kang mag-take ng screenshot ng mga conversation mo with your prospect na willing mag-join and i-post mo sa timeline mo. Why? It would create a positive and good vibe, di ba? Makakapag-create siya ng momentum, di ba? Sasabihin ng prospect mo, aba, marami palang nagjo-join sa kanya, aba, ang ganda naman ito. So, totoo pala yung sinasabi niya. So, ipopost niyo po yon. Next, after that, pwede ka pong mag-post ng cheque, ng mga tsumeke na mga distributor ng Easy. Diba? Post success stories of your business partners and distributors who were able to acquire a huge amount of income with check. O kaya, right now, since wala pang nakakakuha ng check talaga ng ganun ka at dito sa because of the pandemic, di ba? You can use the mga lumang checks or kaya yung mga pinupost na mga income ng mga coaches o kaya ng mga mentors natin. Okay? Pwede mo siyang
screenshot, i-borrow mo, 'di ba? Kung kilala mo siya, magpaalam ka. Kung hindi mo kilala, 'di ba? Yung iba nangunguha na lang, 'di ba? I-post mo. So, I do suggest when it comes to posting ng mga cheque, wag po kayong mag-share. Okay? Kasi pag mayroon kang friends na nainganyo sa post mo, pupunta yun sa kung sino yung totoong nag-post. So I do suggest magpaalam ka sa may-ari kung sino man siya, kung siya man yung may-ari. Pero kung hindi man siya yung may-ari ng post, 'di ba? I-grab mo na rin kasi it will take time para hanapin pa eh. So mag-post ka para in case na nagkaroon ng gusto or nagustuhan ng friend mo yung pinost mo, ang gagawin niya is magme-message siya direct sa'yo. So, sa'yo na siya magtatanong, hindi na sa iba. Alright, next. Ayan. Pwede ka rin po mag-post dito ng mga dashboard na may income. So, mostly ito na yung ginagawa right now. Kasi because of the pandemic, di ba, hindi ka nag-check kasi wala pang checks ngayon sa office. So, pwede ka pong manghiram din or kahit sa team mo, pwede ka pong maghanap sa team mo mismo kung sino po yung mga may DTC na kumikita ng malalaki. So, ngayong easy po, grabe talaga yung kinikita ng mga distributors natin, ng community natin. Palakpakan naman. Congratulations sa lahat. Di ba? Maraming kumita ng doble-doble kumpara sa dati. Alright, kumpara sa dating wala pang pandemic. Next, pwede kang mag-post ng mga remittance. Ayan. Siyempre, pinupost po yan, yung mga remittance. Guys, ako personally, hindi talaga ako mahilig mag-post ng pera. Hindi talaga ako mahilig mag-post ng pera, which is in-embrace ko siya. Kasi tinatanong ko yung sarili ko, ba't kailangan ko mag-post? Which is, nung nag-focus talaga ako sa online marketing, doon ko naintindihan na ang posting pala ng pera, it's kumbaga, transaction yon na pinost mo kumbaga, information papunta sa sender na nakuha mo na yung perang pinadala niya. So that is documentation. So i-post mo po yan sa Facebook mo na merong taong nagpadala ng pera sa'yo, di ba? Dati maraming nagme-message, wag kang mag-post ng pera, ganito, ganyan, delikado yan, bababla, bababla, bababla. So, para sa akin po, hindi ko naman na naisip yon. And ilalagay mo naman sa kumbaga, thank you for the concern. Sabi kong ganon, pero this is part of my business. Okay, and mostly, yung iba hindi nagpo-post kasi may nangungutang, ganun nga. Pero guys, ipaintindi nyo lang na itong perang to hindi yan sa akin. Pera to ng negosyo ko, pera to ng business partner ko na ako lang po ang nagpa-process dito sa Pilipinas. Kasi ganun po yung ginagawa natin, yung system natin, nga yung business partner natin, OFW, tapos tayo na sa Pilipinas, tayo yung gumagawa ng mga transactions in behalf ng mga partners natin na nag-join. Okay. So, pag nangungutang, di ba, pag nag-post ng income, sabihin mo agad, or income, or ng pera, may nagpadala, sabihin mo agad, dito akin, di ba? Simple as that. O, di ba, pag gusto mo rin ng ganito, di mag-join ka. Next, ayan. Shout out post. Pwede ka po dito yung mga post na mga willing, mga patama post, 'di ba? Pero wag naman yung masyadong patama kasi baka maraming tamaan. Yung iba pa naman hindi umiilag, 'di ba? So post statements, mga quotes, shout-outs po in your timeline that can motivate and push your leaders and at the same time to create a subtle message to your friends who are not members yet. Okay. So maganda po 'yun. Kasi unang-una may mga tao talaga na kailangan nila yung mga hardcore na tao, yung parang mas inaantay pang masaktan or matamaan bago makapag-isip or makapag-decide. Kaya kailangan din po yan. Alright? Pero wag naman yung masyadong, di ba, yung masyadong grabe talaga na, grabing shout out talaga na, for example, di ba, pag hindi kayo nag-join sa ganito, mamamatay kayong dukha, di ba? Iba po yun. So, there is other way. Alright? So, next. Ayan. Pwede ka pong mag-post ng araw mo, mga coaches na kasama mo o kaya yung mga team mo. So dahil ngayon hindi mo kasama yung mga coaches kasi nga meron tayong tatawag na quarantine. So and meron tayong tatawag na social distancing. So this is not possible, but then pwede kang mag-throwback. Okay? So, tip lang po. Ayan, bibigyan ko kayo ng malupit na tip when it comes to caption. Kasi, pwede nyo sabihin, ay, hindi ako marunong mag-caption. Ayan, tip lang po.
Hindi mo kailangan maging magaling dito. Kailangan mo lang maging mangopya at resourceful. Ano ibig kong sabihin? Punta po kayo kay Uncle Google. Ayan, pag nakapunta ka po kay Uncle Google, search mo po yung tinatawag na motivational quotes. Tapos i-click mo yung image. Lahat doon lalabas. Kopyahin mo lang yan at gawin mong caption ng mga post mo. Diba? Akala mo galing-galing, diba? Kay Uncle Google lang yun galing. Anyway po, next po we have here, ayan, mga company events. Pero guys, if you are active onliner, I do suggest sa isang araw, meron kang at least 4 na minimum na post every day. Okay, kung active ka sa negosyong ito. So ngayon, for example, we have this coming virtual event, anniversary ng company natin. So pwede niyo pong kunin yung mga videos doon and i-share. Okay, ito yung mga updates na kung saan hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong grupo mo. And makita na rin ng mga target prospect mo na sobrang ganda ng kumpanya natin at sobrang laki ng company natin na marami talagang alam mo yon na pag siya, maisip niya na, kung member din pala ako ng Easy Community na yan. Isa rin ako sa mga nag-enjoy ng mga benefits. Kasi I heard marami daw pasabog yung kumpanya natin ngayong sa celebration ng 14th anniversary natin. So dapat, i-share nyo po yun and ma-excite kayo kasi sobrang daming good news. Okay! Ayan, baka makapagkwento na naman tayo nito. Art of posting, last na picture na pwede nyo pong i-post. So, art of posting. Ang art of posting natin, ito yung tinatawag ko na vision board online. Okay? Dito sa Facebook, pwede mo pong i-post yung art of posting mo, Vision Before Bed. Gumawa ka po ng album, yung title niya po is Vision Before Bed. Diyan nyo po i-post lahat ng dreams o kaya yung mga destination na sobrang nasa mind mo talaga ng gusto mong puntahan. Okay? Some information lang po. Ayan, halos po lahat ng pinost ko. Pwera Dubai, kasi hindi pa ako nakapunta ng Dubai. Ayan, this year sana yun, kaso pandemic eh. Kaya sa next year na lang, hopefully meron na. Okay, Vision Before Bed. Yung mga pinupost ko po dito, yan po yung mga lugar na gusto kong puntahan, which is kung anong picture yung nandyan, yun po yung napuntahan ko. For example, ayan, naririnig niyo po si Thunder. Si Thunder maingay, maulan dito eh. Ayan, Vision Before Bed, itong picture na po yan na nasa gitna. Yan po talaga yung hotel ko, yan yung room ko, yan mismo yung pinuntahan ko nung nasa Singapore ako. Ang ganda-ganda po dun sa Singapore na lahat po ng pinupost ko dyan sa Vision Before Bed, I see to it na yan po talaga yung mapupuntahan ko. And the other one po is Maldives. Ayan, pinost ko po yan. And can you imagine that, guys? Nakapunta ako ng Maldives. Diba? Pinost ko lang siya. Nabaliw ako doon sa post ni Upline Joseph Lim, ni Upline Louis Gascon, and ni OJ Chua at Aptin, di ba? Pumunta sila ng Maldives. Sabi ko, ang ganda kasi matagal ko nang naririnig at saka nakikita talaga yung Maldives. So, gusto kong makarating doon. Since mahilig ako sa dagat, kasi taga-isla po ako. So, gusto kong makarating sa lugar na to. And nag-search ako about Maldives, kinuha ko yung mga picture, pinupost ko, and, di ba, binigay? Pinost ko lang, tapos binigay. Ganyan ka-powerful yung attraction. Ganyan ka-powerful ang isang bagay. Kumbaga, whatever it is, di ba, kung ilagay mo sa mind mo, tapos, pinipicture out mo siya, and then, naghanap ka pa talaga ng certain picture na akmang-akma dun sa gustong-gusto mo, and pinost mo pa sa Facebook, and marami pang nagla-like, marami pang nagko-comment, marami nagre-react, maraming nag-heart, nare-remind ka everyday. Nare-remind ka na, uy, kaya ako humahataw dahil ito'y pangarap ko. Di ba? Kung car man yan, why not? Go for it. I-post mo yung car mo, yung house and lot mo, i-post mo sa Facebook, ilagay mo sa Vision Before Bed kasi every time na may nagla-like at saka nagre-react dyan sa post mo na yan, nare-remind ka na the reason why humahataw ka because of this pangarap na meron ka. This goal na meron ka. So, and makikita mo siya lagi, mariremind ka lagi, and amazing. Kasi, ang laki ng factor na once lagi mo siya naiisip, lagi mo siya nakikita, tas kinikilig-kilig ka pa, magiging realidad talaga siya. Okay, kaya I suggest lahat po ng nanonood right now, gumawa po kayo ng sarili nyong board, vision board, di ba? Ilagay nyo po sa Facebook mo at lagyan nyo po ng title na Vision Before Bed.
And yan po ang ipopost mo bago ka matulog. So, ibig sabihin, inspired ka every time na matutulog ka na. So, nakaka-inspire kasi you can post your dream house, your dream car, activity or destination activity, yung tipong pangarap mong lumipad, not literally na lumipad, di ba? Nag-jump off ka sa plane, ayan. Ilagay mo sa album kasi that post will create a positive vibration sa profile talaga natin. And sa atin mismo, sa sarili natin, na pag natulog tayo, alam mong kinikilig-kilig ka kasi mangyayari siya. Alright, so yun lang po guys.